Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayong lahat po'y pumalakpak. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pagpupuri at pagpapasalamat ay pinapaabot po natin sa ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! 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 Glory to God! Palakpakan pa po natin patuloy ang ating mahal na Panginoon. Glory to God! Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Muli po, mga minamahal po naming mga kababayan, ating mga televiewers, narito po tayo sa Cuneta Astrodome, Pasay City, sa ating pong regular na pagdaraos ng lingguhang pananambahan. Tuwing alas 10 po ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, minsan may pagbabago, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali ang ating gawain dito sa may Cuneta Astrodome. Muli po ang iyong lingkod ay bumabati po sa lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa pangunang dalay na rin po ng ating minamahal, ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. At ngayon po ay nais po namin mag-anyaya sa inyong lahat, sa mga may karamdaman, maging sa walang karamdaman, nasa loob ng mga bilangguan, nasa mga pagamutan, naantabayanan po ninyo ang 2 oras po nating pagtatanghal dito sa Channel 13. At ngayon po nandito tayo sa may Cuneta Astrodome, Pasay City. Purihin ang mahal na Panginoon. Ating po munang palakpakan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, dearest Jesus. Amen. Kaya muli, mga minamahal, amin rin pong pinapaabot sa lahat ng ating mga kapatiran sa may Visayas, Mindanao, at dito po sa Karatig Puok ng Metro Manila, ang pagbati sa inyong lahat. Purihin ang kanyang banal na pangalan, nawa. Sa araw na ito ay hatdan po tayo muli ng pagpapala buhat sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kabayan, nag-aantabay po ng banal na gawain ito, sapagkat alam ko, mga minamahal ko, na sa tuwing kayo nanonood ng programang to ng mahal na Panginoon, ay pinagpapala kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Muli po ay inyo pong matunghayan dito ang mga Kristiyanong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nakita po ninyo ang kasiyahan ng kanilang mga mukha, ang tunay na pagpapasalamat na sila'y naging kabilang sa banal na pamilya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal, sa amin pong pagbati sa inyong lahat. Nais po namin ipaabot ang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa atin din pong matagumpay na mini crusade po sa may bandang Baliwag, Bulacan. Ang lahat po ng ating mga new converts dyan, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, ang mahal na siyang magpala muli sa atin sa araw na ito. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing praise the Lord. Amen. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng ating banal na salita, ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, na kung saan kinakailangan po nating matunghayan ang tunay na kalooban at kapahayagan ng kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Tayo po'y dadako sa ating aralin patungkol po sa kaligtasan, salvation. Ano po ang kaligtasan at kailan at saan ang gagaling ang kaligtasan? Sino ang may akda nito at para kanino ito? Habang hinanda pa po ng mga sumusulat dyan sa projector, mga minamahal, atin na munang ihanda ang ikalawang Tesalonica 2:13. At dito pa po sa 1:15-16 at Episo 1:4. Umpisa na po natin ang pagbasa para hindi po tayo maantala.
Patuloy ko pong pinalala mga minamahal sa lahat pa ng mga dumarating. Maluwag pa po ang general admission at napakaluwag pa po rin po ng ating mga aisles. Kung mayroon pa pong dumarating, pwede na po natin patayuin ang ating mga tagal ng kapatiran na pwedeng tumayo at papwestuhin po natin yung mga bagong dating na mga kababayan at mga kapatiran natin. Atin pong basahin muna mga minamahal, ikalawang Tesalonica 2:13, sundan ng Juan 15:16 at sundan pa rin po ng Episo 1:4. From the Epistle of St. Paul to the Thessalonian, second Epistle of St. Paul to Thessalonian, chapter 2, verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ang kalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 13. Ngunit, kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula, sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Tuloy-tuloy po natin basahin yung mga nabanggit na talata. From the book of St. John, chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Epistle of St. Paul to the Ephesians, chapter 1, verse 4. According as He hath chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1, talatang 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Madalit sabi, mga minamahal, sabi po rito, salvation begins with God. Ang kaligtasan ay nag-umpisa at ang author nito ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi nanggagaling kanino pa man ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating pinakadakilang Diyos. Amen? Ang sabi po niya, God had from the beginning chosen you to salvation. Mulat sa Paul ay pinili na at hinirang na kayo ng mahal na Panginoon para maligtas. Amen. Kaya kung ano man po ang ating kaparaanan na nangaligtas, ang ating pong isa sa isip palagi na tayo po ay talagang pinili ng mahal na Panginoon upang maligtas. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating kabaitan, hindi dahil magandang lalaki, hindi dahil magandang babae, hindi dahil mabait ka sa pool ng ikay bata, kaya ka pinili, hindi po. Pinili ng Diyos ang mga naligtas before the foundation of the world. Bago lalangin ang mundo, ay dati nang hinirang ng mahal na Panginoon, ikaw, kayong lahat, ako, para magmana ng kaligtasan ito. O purihin ang kanyang banal na pangalan, hindi sa ating pagpapagal, sapagkat wala pong nagsusumikap na tao sa mundong ito na naligtas sa kanyang sariling sikap. Ang sabi, for by grace ye are saved, not by your works, but by the grace of the Lord. Amen. Kaya lahat po, hindi tayo nangaligtas dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito mga kapatid ko sa Juan, ating pong mabasa dito sa Juan 15:16 sa Tagalog, ang sabi po rito niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at yung mananatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Ang sabi po niya rito,
hinirang ko kayo. May purpose ang mahal na Panginoon. Bakit hinirang tayo? Ang sabi niya, hinirang ko kayo para magsipagbunga kayo at hinalal ko kayo para yumaon at mangaral ng Ibanghilyo at ipangaral ang kaligtasan sa aking pangalan. Magsipagbunga. Marami po ang bunga na tinutukoy ng banal na kasulat. Fruit of the Holy Spirit. Bunga ng iyong pananampalataya. Love, 5:22 ng Galatians, kanilang mga kapatid. Epistle of St. Paul to the Galatians, chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan po ang bunga ng Espiritu Santo. Ang tao kapag ipinanganak sa mahal na Panginoong Hesukristo ay magbubunga siya ng bunga, siyam na bunga ng Espiritu Santo. Ang una pong binanggit ay love. Magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong sarili. Amen. Magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong pamilya. Magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong kasambahay, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong kapwa-tao, at magkaroon ka ng pag-ibig na sundin ang batas ng gobyerno. Pag-ibig, ang unang mararamdaman ay isang taong pinanganak na muli. Amen. Magkaroon siya ng concern, pag-ibig na buhat sa Diyos, na huwag na siyang gumawa ng kasalanan. Alam niyo po ba, mayroon akong narinig na isang kapatid natin, nandito siya ngayon. Awang-awa daw siya dahil marami siyang pinaluha na babae sa kanyang kapanahunan. Ngunit tumaligtas siya, naawa siya doon sa mga babae na mga nabiktima niya. Totoo po yan. Mararamdaman ninyo yung habag. Marami siyang sinirang buhay ng mga babae dahil sa kanyang bisyong pagkababaero. Ngunit nung dumating sa kanya ang Ebanghelyo ni Kristo, nabago ang kanyang buhay. Siya po'y sadista dati siya. Talaga pong pinapalo niya ang kanyang mga anak. Ngunit nung dumating ang Ebanghelyo ni Kristo, umiral sa kanyang puso ang pag-ibig na buhat sa mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi pa po ng Episo 1:4, mga kapatid ko, Sir Grace Lamia, Sir Virgin, maupo na lang kayo kung saan kayo. Dito lang kay banda sa meeting. Pakibasa po sa Tagalog 1:4 ng Episo. Efeso Kapitulo 1, versikulo 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Paano raw po? Ayon sa pagkapili niya sa atin bago tatagin ang sanlibutan. Hindi po siya basta-bastang pipili na mga magwawala lamang sa mundong ito. Ang pinipili po niya yung marunong magpahalaga sa kanyang pag-ibig. Kaya nga po, sinabi ng Biblia, many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, marami ang nakakarinig, ngunit iilan lang po dito ang magmamana ng tunay na pagpapala buhat sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga po niya, sa Episo 1:4, mula pa man ang lalangin ang sanlibutan ito, ay kanya ng plano ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Upang ano? Ang sabi rito, upang sa buong daigdig na ito ay ipalaganap niya ang kanyang dalisay na pag-ibig sa tao. Ano pang gagawin? Upang sila'y mamuhay na may kabanalan. Sila po ay magluluwalhati sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Kaya ang sabi nga po, ang mga nililigtas na mahal na Panginoon ay yung mga magluluwalhati sa Kanya. Di po ba karamihan si Apostol Pablo, mamatay tao, abogado, talagang membro ng Sanhedrin sa Israel. Siya po ay may magandang patutuo. Nung maligtas siya, pinag-uusapan ang kanyang conversion ng buong Israel, Juda doon sa Ephesus, sa Macedonia, na talaga po siya'y talamak na masamang tao, masama ang ginagawa, ngunit umaligtas, nagluwalhati sa pangalan ng mahal na Panginoon sa Kristo. Karamihan po ng nangaligtas ngayon sa alanganing mga fellowship,
Kung 10 ang kanilang mga kalib-in na babae, iwanan yung 5, nanatili yung 5. Kung sila'y sabungero dati, 12 yung pansabong na manok, ngayon 1 dosina na lang natitira. Ay yung 2 dosina yung pansabong, 1 dosina na lang natitira. Kapag sila'y naninigarilyo, 2 packs of cigarette a day, ngayon pa stick-stick, pa isa-isang stick na lang daw. Hindi yon ang sinabi ng Biblia. Mula nung tatagin ang sanlibutan, hinirang ko na kayo para ano? Para magluwalhati sa aking pangalan. Kaya sa mga binago na ng mahal na Panginoon, dati-rati talamak na nagmumura ito, sugalero, babaero, sabungero, sinungaling, homosexual, mga tumboy, mga walang galang sa magulang. Pag dumating sa kanila ng Ebanghelyo ni Kristo, ang makikita mo sa kanila ay kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag mayroon po dyan, binago raw. Pagkatapos binabalikan naman niya yung kanyang ginawa dati, hindi siya binago ni Kristo. Wala pa po ang tinatawag na regeneration o kapanganakan muli o pagbabagong buhay sa kanya. Hindi na po natin pwedeng balikan yon. Ikaw ay nangingimilang mag-isip o ikay nang hintakutan na mag-isip yung ginagawa mo dati. Lahat magsabing amen. Andiyan po ang ating beloved Colonel. Kung hindi ako nagkamali, Mercader ba, mga kapatid? Wala pa po siyang 3 months. Isang minsang pagmumura, hindi niya ginagawa. Hindi na po nagmumura. Sa loob lamang ng 3 buwan, binago siyang tunay ng mahal na Panginoon. Paano po yan, mga minamahal? Kung dati-rati nagmumura, ngayon paminsan-minsan na lang, wala pa po ang tunay na kapanganakan na dumating sa buhay na isang tao na yan. And sabi ng Biblia, kailangan ating maipamuhay ang sinabi ng 1:4 ng Efeso, pakiulit sa Tagalog po, gaano kahalaga ang ating gagawin dito? Bakit tayo hinirang ng ating mahal na Panginoon? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago tinatag ang sanlibutang ito, upang kayo'y maging mga banal na mga walang dungis sa harapan niya at sa Kanyang pag-ibig. Kaya pag may nabalitaan ho kayo ng babae muli, naging bakla muli, nakakalungkot po isipin talaga. Mayroon po kaming narinig dyan na nagpapatotoo. Nandadaya siya sa timbangan dahil nagbibintas siya ng baboy. Sabi na, alam nyo, hindi kumpleto yung timbangan ko na yun. Lahat ng suki ko, sabi ko kumpleto yan, pero meron ko nilalagay na dati doon. No, hindi na talaga tumatapat sa 0 yung aking timbangan. Talaga mandaraya siya. Ngunit nung nabago siya na mahal na Panginoon, miiyak ang kanyang puso. Sabi niya, ilang taon na nakapandaya ko. Mahal na Panginoon, babayaran ko yung nadaya ko sa aking kapwa. Ganun ang ginawa ni Zacchaeus, mga minamahal. Zacchaeus ba, mga beloved brother Frank? Si Zacchaeus ay nagsisi. Ang sabi niya, 4 na doble kong gawin na bayaran ang mga nakuha ko sa aking kapwa noon. Talamak po siyang makasalanan. Ngunit kapag paulit-ulit na ginagawa natin, anong sabi? God will not always strive with man. Hindi palagi nakikipunyagi ang Diyos sa tao. Kapag paulit-ulit mo, Lord, nagkasala na naman ako, patawad ha. Lord, nagkasala na mo, patawad. Hindi po ganon. Minsan ka lang binago ni Kristo. Minsan ka lang pinakamatyan niya sa cross ng Kalbaryo. Alalahanin mo, wala ng Kristo muli mapako para sa iyong kasalanan. Kailangan magpapalik loob ka ng 100%. Huwag mo paglaruan ang kaligtasan ay pinagkatiwala sa iyo ng mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya Jesus Christ is a divider. Karoon ng pagkabahagi pag dumating ang kaligtasan sa sambayanan. Bakit? Ang iba hindi naniniwala, ang iba sumasampalataya, ang iba alanganin ang paniniwala. Kaya sabi, bakit si Kristo? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo nung dumating, nagkakagulo. Ang buong Israel, buong Judea, buong Samaria, anong mayroon na katuruan? Bakit lalong nagkakagulo? Ating pong pag-aralan mamaya yan. Zacchaeus muna tayo, kapatid. Kanila. From the book of St. Luke, chapter 19, verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Lucas, Kapitulo 19, versikulo 8. At si Zacchaeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinigay ko sa mga dukha.
At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko ang makaapat. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Yan ang totoong pagbabagong buhay, mga minamahal ko. Paano po ba yung mararamdaman natin na gusto nating nagmumura? Nararamdaman natin gustong manood ng mga palabas sa telebisyon, mga malalaswa pa, nanonood ng palabas ng sanlibutan. Paano ba kung nagugusto natin manood ng basketball dyan, dito, sa Cuneta? Ito po ay laruan ito ng mga mahilig sa basketball. Ngayon naman, nandito ang mga anak ng Diyos para magpuri sa ating mahal na Panginoon. Paano yung kung paminsan-minsan ay nagugustuhan mong manood ng palabas ng sanlibutan? Ang sabi rito, tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon sa Kristo 1:4 ng Episo, upang tayo'y maging mga banal, purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen. At mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Walang dungis. Walang kulubot, walang mantsa. Kahit isang pagmumura, isang sinungaling, mild na kasalanan, walang such word na venial at mortal sin. Lahat po ay kasalanan. Kapag lumiko ka sa kalutusan ng Diyos, kasalanan po yan. Amen. Kailangan kung anak na tayo ng Diyos, tinawag tayo upang maging mga banal at walang dungis sa kanyang harapan, sa kanyang pag-ibig. Walang dungis. Ang sabi po, ating buksan pa mga kapatid ko, 2 Tesalonica 2:13. Baba mo muna, Noel. Epistle of Baba mo St. muna, Paul to 2 Thessalonians chapter 2 verse Baba mo 13. pa, Noel. 2 Thessalonians 2:13. Yeah. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you Oh, to yes. salvation through Amen. sanctification of the Spirit and belief of the truth. That's right. Ikalawang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13. Ngunit kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Brother Bernard Rilon, kung nandiyan dyan, pakibasa ito. Kung wala, ating pong sundan ang binasa. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula na ikaliligtas sa pagpapakabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Tingnan niyo po ang mga binanggit ng mahal na kapatid na si Apostol Pablo. Nagpapasalamat po siya sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, sa kanyang mga inaaralan, sa kanyang mga tinuturuan, na sila po ay buhat sa pasimula ay binigyan ng malapit na pagkakataon na maligtas sa ikakabanal nila sa Espiritu at sa pananampalataya sa katotohanan. Kapag ating pong narinig itong ibanghilyo na ito, mga minamahal ko, buong sikap po na ating pangalagaan ang ating mga kaligtasan. Huwag po natin ikaliwat kanan ang ating paglilingkod. Tuloy-tuloy po na makipaglakad kay Kristo. Ang lahat ng gagawin natin para lamang maluwalhati ang ating mahal na Panginoong Kristo. Wala nang iba. Bakit po tinuturo namin sa inyo na magbigay kayo ng buong galang sa inyong minamahal na pastor? Upang kayo po'y maging sagradong mga Kristiyano. Hindi na maging kagaya nung dati. Anong sabi ng Hebrews 3:6, hindi lang kapatid? From the book of Hebrews chapter 13 verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. In verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen, that's right. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Versikulo 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa
na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Ang mga lingkod ng mahal na Panginoon ay nagtuturo ng buong sikap sa mga inaaralan. Kaya ako'y nalulungkot kapag lumalabas na ng pastoral house ang mga workers at mali-mali ang ginagawa sa iba't ibang outstation natin. Hindi kagalakan ang nararamdaman namin sa aming mga puso. Si Apostol Pablo, sinabi po niya, mga minamahal, kami nagpapasalamat, ako'y nagpapasalamat sa inyo na inyong binigyan ng kahalagahan ang pagpapakabanal, ang pananampalataya sa katotohanan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Bawat kaluluwa ay napakahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Bawat naligtas ay pahalagahan po ninyo yan. Bawat gawain ay inyo pong pakamahalin yan. Kagaya ng ginagawa na ating minamahal na pastor. Sa polo ako'y makakilala sa mahal na Panginoon, wala pa akong naalala, sinabi niya, hinto muna ang gawain dahil pagod ako. Amen? Kagaya ng nangyari sa may Bulinaw, Dagupan yata ba? Bulinaw? Dagupan? San Carlos. Sabi ba naman ng worker sabihin mo na sa kapatiran, 1 linggo muna walang gawain at pagod ang mga worker. Wala kaming sinabing ganon, mga kapatid ko. Galing kami magbiyahe, di na kami nakaabot rito. Tuloy-tuloy na ang puri ng mahal na pastor. Nalulungkot siyang mainam, bakit hindi naabot yung Huwebes na gawain? Ang sabi na, papalitan ko yan lahat ng araw hanggang matapos ang gawain sa Baliwag, hanggang overnight, wala nang pahinga. Grabe ang kalungkutan niya na hindi na nahabol yung araw ng Huwebes na yan. Ang sabi niya, bakit ba? Naatraso kami, nasiraan na isang sasakyan namin. Kailan antayin dahil may sakay na mga bata. Nalulungkot po talaga, malapas kung aabot kami dito 8:30 na. Ayaw naman niya, tuloy-tuloy na ang puri niya. Grabe ang kalungkutan niya. Ayaw niya talaga, mga minamahal, mawala siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya maaga pa, handa na para sa Baliwag. Inaaraw-araw niya po talaga after ng overnight. Sandali lang na pahinga. Una pa rin siyang nagbihis papuntang Baliwag kahapon. At grabe ang ubo niya. Mga 2 linggo na yung ubo niya. Nagpapakabasa pa siya kagabi. Ang sabi ko, ano pa kaya yan kung hindi na yata siya makapagsalita. Grabe na talagang basa nung kanyang katawan. Nung binihisan ko po, kasing lamig ng yelo ang kanyang katawan kagabi. Grabe po talaga ang aking kalungkutan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Kapag gawin mo ang para sa Diyos, siyang gagawa ng himala para sa iyo. O purihin ang kanyang banal na pangalan. Basang-basa ang mahal na pastor kagabi, ngunit hindi man siya namaos. Hindi man niya naramdaman yung grabe pong paninikip ng kanyang dibdib sa ubo, sapagkat ang mahal na Panginoon siyang magpapala nga po sa ating kapag para sa kanyang banal na gawain. Anong sabi? Hindi natin pwedeng ipagpaliban ang ating mga tungkulin. Si Apostol Pablo ay nagpapasalamat na meron siyang naaaralan at sinampalataya na nila ang katotohanan ito. Amen! Paano kung ihinto mo yan na 1 linggo? Ihinto mo na 1 beses walang gawain? Makatulad tayo ng isang preacher na aming kakilala, kapag medyo maitim lang ang langit, makapal ang ulap, sabihin sa mga membro, medyo makapal ang ulap, baka hindi tayo magkaroon ng gawain, baka malakas ang ulan yan. Kaya ang mga membro, nakikilala na nila kung sino ang pastor nila. Umuulap-ulap lang kaunti, ang sabi, huwag na tayo mag-attend, baka hindi matuloy ang gawain. Di ba noon umulan lang konti, sabi ng pastor natin, huwag na tayo mag-service at malakas ang ulan. Natatakot sa ulan, hindi natatakot sa mahal na Panginoon. Ngayon, wala na po yung pastor na yon, mga kapatid ko. Wala na. Hindi na po na ipagkatiwala na mahal po ang gawain sa kanyang mga kamay. Kaya ang sabi po rito, natutuwa si Apostol Pablo na makita na ang kanyang mga inaaralan ay sumampalataya sa katotohanan. Binibigyan ng kahalagahan lahat ng aming mga kasama kagabi sa Baliwag, mga kapatid ko. May mga anak, lahat po'y basa yan. Kahit may payong, talagang tumindi ang buhos ng ulan. Wala kang magagawa kundi sundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nakita po namin pati mga may sakit, may mga lagnat, halang basang-basa po talagang totoo. Ngunit nakita namin na po, nasilayan namin yung mga mukha nila, ang sasaya nila. Tuwan-tuwa sila sa mahal na Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya sabi po rito mga kapatid ko, ang kaligtasan ay buhat sa mahal na Panginoon. Kaya atin pong bigyan pa ng pagkakataong basahin ang Juan. Taas na, Noel. Itaas na. Ang sabi pa po rito mga kapatid ko, taas pa. Salvation involved God's love. Ang kaligtasan ay talaga pong ipinapahayag dito ang tunay at dalisay na pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga inaaralan niya, Beloved brethren. Bakit pinutol mo yan, Noel? Beloved. Bakit buo mo yung... Brethren, beloved. Beloved brethren, minamahal na mga kapatid ko. Grabe po ang pag-ibig. Yung address lang na yun, minamahal. Bakit po si Juan na si St. John the Beloved? Atin pong mabasa rito kayo nilang, pakibasa nyo lang. First Epistle of St. Paul to Thessalonians, chapter 2, verse 17. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavor the more abundantly to see your face with great desire. Amen. 2:17. 1 Thessalonians. Unang mga taga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 17. Ngunit kami, mga kapatid, na nangahiwalay sa inyong sandaling panahon, sa katawan, hindi sa puso, ay nagsisikap na lubha upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais. Tingnan niyo po yan, mga minamahal na mga kapatid. Nalulungkot ka agad si Apostol Pablo, mahiwalay lang siya sa kanyang mga inaaralan. Paano niyo mga new converts? Ang Cavite City is halos new converts pa ang turing namin. 2 taon lang mahigit na nagkrusada tayo. Kailangan pag-aralan at turuan mo. Kung maaari, wag iwanan ang mga new converts na yan, sapagkat sila po'y nangangailangan ng kalinga ng isang pastor. Kaya pinagkatiwala namin ito sa mga preachers na ang sa amin ni Apostol Pablo, tularan niyo ako kung paano ko pinapahalagaan ang mga saints of the Lord. Ganon din ang pagpapahalaga ninyo sa mga mananampalatayang ito. Huwag kayo namimili ng tao, for God is not a respecter of person. Mula nung pinanganak ang ministeryong ito, hindi kami naglalalapit sa mga may kaya na kapatiran dahil alam namin wala na mga problema yan. Kami ay masumpungan ninyo doon sa mga dampa, doon sa mga kubo, doon sa mga indigents brethren, doon sa may mga karamdaman. Kapag kami kinukumbida ng mga party-party, mga birthday parties, wala po yan. Ayaw namin. Baka isipin ng mga kapatiran na baka makagastos tuloy sila na malaki, panay punta dito tong pastor namin. May panahon din ang kapatiran, may mga problema. Kaya hindi namin sinanay na kung wala silang problema, panay kami dalaw, hindi po namin ginagawa yan. Kapag may problema, kung maari, magpe-pray lang kami sa bahay. Huwag na kami pumunta sa kanila, at kung kami man talagang mapilit na pumunta, huwag kami handaan ng pagkain, dahil hindi pagkain ng aming sadya, ang sadya namin para lumago sila sa pananampalataya. Amen. Minsan hindi po kami mulisya sa mga kapatiran, nakadandong kami mayat-maya, kausap namin sila mayat-maya. Ang gusto namin na sila'y palaging nakakapanalangin, nakapagpupuri at nakakadalo sa gawain na mahal na Panginoon. Halos hindi nga namin alam ang mga tahanan nila. Kapag walang problema, kami po'y nasisihang totoo. Kapag may problema naman, kung maari, guguli na lang namin sa fasting and prayer para mas lalong effective, madaling malutas ang kalang mga problema. Intindihin pa kami, maglinis pa ng bahay nila, maghanda pa ng pangmerienda. Kaya ang ginagawa namin, sa bahay kami nagpe-pray. At talaga pong most effective prayer kapag nakaluhod kayo with prayer and fasting. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ayan, sabi po, tunay na involved po rito at talagang sakop dito, at ating pong mapapansin dito ang tunay na pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Roma 5:8 ating mababasa po rito, at Juan ay unang Tesalonica 1:1. The Epistle of St. Paul to the Romans, chapter 5, verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 8. Datapot, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na lang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. 1 Thessalonians chapter 1, verse 1.
Paul and Silvanus and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father, and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Sa unang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 1, versikulo 1. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga-Tesalonika, sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Tingnan niyo po ang mga katagang binanggit po dito ng ating kapatid na si Apostol Pablo, mga minamahal. Roma 5:8. Ang pag-ibig na mahal na Panginoon ay tunay at dalisay, na habang tayo ay mga makasalanan pa, doon tayo inibig ng Diyos. Hindi po natin makikita dito ang kanyang mapaghahanap na pag-ibig. Yung kanyang pag-ibig na nagdidiman ng kapalit. Ang sabi, while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, habang tayo makasalanan pa, talamak pa sa bisyo, masasamang ugali, doon namatay si Jesus para sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang sabi, ipalaganap din natin ito sa ating inaaralan, sa ating tinuturuan. Di ba kayo naawat? Di ba tayo maawa? Iwanan natin sila na para mga sisiw na wala ng inahin. Hindi na alam kung saan susuling. Hindi alam kung sinong lalapitan. Kaya ang mahal na pastor, humihingi na maraming manggagawa. Bakit ngayon lumaganap ang gawain ito? Ayaw niya na bisitahin lamang once a month. Gusto niya kung paano tayo nagkakaroon ng gawain 3 times a week dito. Ganon din sa mga outstation. Makakapagpuri sila sa mahal na Panginoon. Ngunit kumusta? Naisagawa ba ito ng napakaraming mga Kristiyano na naatasan ng mahal na Panginoon? Nakakalungkot isipin, mga kapatid ko. Habang patuloy po natin tinatalakay ang araling ito, isipin natin. Mayroon pa kaming napabayaan, kung mayroon man napabayaan silang lumalayo. Pero kinakalong po talaga at aming inalalayan yan sa prayer. Inaamo-amo po yan katulad ng isang inahin na pag makakaramdam lang na mayroong mga dumadagit sa kanyang sisiw, ipinatago na kaagad niya sa kanyang ilalim ng pakpak ang kanyang mga sisiw. Ganun ang mahal na Panginoon. Ganun din tayo na pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon. Kahit anong kalagayan ng ating inaaralan, anong kalagayan ng mga kapatid, ang pakamahalin natin sila kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid ko. Wala man silang may bibigay, pakamahalin natin sila. Dahil tapos na gawin ng mahal na Panginoon ang pag-ibig para sa atin. Tayo naman ang magbahagi ng pag-ibig na ito sa iba. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. And sabi po rito, mga kapatid, hindi lamang, mga kapatid ko, ang kanyang kahabagan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang sabi po rito, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, isa sa mga dahilan na nangaligtas ang mga makasalanan. Nahabag siya, dinagdagan pa niya ng pag-ibig. Di po ba? Pag nahabag ka, kawawa naman. Kapag may kasamang pag-ibig, anong ginagawa mo? Nag-aabot ka. Lahat ng sabing amen. Puro awa, kawawa naman yung pulubi, o kawawa naman, mag-abot tayo ng piso, hindi. Kaya nagugulat yung mga pulubi. Minsan nakahinto kami sa isang karsada, sa may Espanya. Gulang-gulanit na ang damit niya, namumulot pa siya ng mga naku, awang-awa talaga ako. Sabi ko, ba't nandiyan ka sa tabi, tumabi-tabi ka doon sa may island at baka masagasaan kayo. Ginagawa ko, inabutan ko ng 50 pesos. Ang gulat talaga ng pulubi, hindi siya makapaniwala. Bakit po? Pag nahabag kayo at may kasamang pag-ibig, malaki-laki ang nagagawa nyo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ang sabi po rito, hindi lamang habag ang pinadama ng mahal na Panginoon, sinamahan pa niya ng pag-ibig. Palakpakan nga po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang grasya ng mahal na Panginoon, sinabi niya, binigay kahit hindi tayo karapat-dapat. Ganyan po ang biyaya na ito. Ang sabi niya, binuksan po niya ang lahat ng daan para tayo ay makalapit sa Kanya. Atin pong makita rito, uno-uno ng unang Tesalonika, mga kapatid ko. Ang sabi rito si Pablo at sa Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika. Sa Diyos, Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.
palaging sumainyo nawa ang biyaya. Nawa mananahan sa inyo ang biyaya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po kasi, ang Diyos ay mapagbiyaya. Kapag nasa inyong mga puso ang biyaya ng Diyos, kayo man ay bukal ng biyaya. Kayo ay makapagbahagi sa iba. Amen. Hindi po tayo mga makasariling mga Kristiyano. Nais po talaga nating magbahagi. Kaya tingnan niyo po ngayon, dahil kung ano ang kanilang minamahal na pastor, ayaw ko lang sa iba, bakit talagang lumilihis ng daan. At masabing amen. Ang mahal na pastor natin talagang grabe kong umibig sa mga anak ng mahal na Panginoon. Bakit itong aming mga anak na mga matatanda na nagsasarili ng kanilang pag-ibig? Nakita nyo minamahal na pastor kahit matatanda na, ayaw niya banggitin ang buong pangalan, palayaw talaga. Mayroon kaming membro na siguro 75 years old na, Irene na ang tawag sa kanya. Yung bata-bata pa siya, Irene. Pero ang mahal na pastor, hindi Lola Irene, ang tawag niya Sister Irene. Sabi ko, Sister, sino yun? Makita-kita ko, ugod-ugod na matanda. Sabi niya, sweetheart, ganun ang gusto ng mahal na Panginoon, mahalin mo ang mga kapatiran. Tingnan mo po yung ating mga mag-asawa ngayon. Dati-rati, pag ang pangalan ng mister nila ay Dalmasio, o Dalmasio, pasok na dito. Oh, halimbawa, Procoro, pasok dito. Oh, yung dati, ngayon, Flor, Dami, minamahal kita, sweetheart, ha, darling. Ayaw na banggitin yung buong pangalan sa sobrang pag-ibig na mayroon sa puso. Tingnan niyo po, kaya mula ngayon, huwag kayo magbanggit ng buong pangalan ng Mr. at Mrs. nyo kung talagang grabe ang biyaya ng Diyos sa puso ninyo. Sapagkat pag binuon yung pangalan, pabagsak pa, iwan ko kung anong biyaya ang mayroon. Hindi mo mararamdaman ang pag-ibig. Kaya sabi ko, kahit ako'y nire-rebuke ng mahal na pastor, hindi ako nagagalit. Alam mo kung bakit? Sweetheart pa rin ang tawag sa akin kahit galit na yan. Totoo yan, mga minamahal. Kaya kahit na siguro ako'y kanyang sipain, hindi ako talaga magagalit dahil napakatamis pakinggan. Sweetheart, sinabi ko sa'yo, binibiro mo yun, pangalan pa lang mahihipo na yung puso mo. Kaya, huwag na kayong magbanggit ng mga buong pangalan na inyong mga minamahal. Minamahal na ina, ay inyong beloved mothers and fathers, brethren, mga kapatid. Mayroon po talang address na mahal or dearest, or talagang ipakita ninyo, ang biyaya sa inyo ay umaapaw. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang kanyang banal na pangalan. Kaya kahit na minsan nagbibiro ako, binuo ko yung pangalan niya. Hindi ko siya binanggit ng binuo. Pastor, inadres ko sa ibabaw ng sulat. Sabi niya, mukhang nag-iba yata ang timpla ng panahon si Tal. Ba't naging buo yung pangalan ko? Galit ka ba sa akin? Sabi ko, talagang galit. Malalaman niya kapag buo ang pangalan, in-address ko, hindi beloved pastor, beloved sweetheart, kaya alam niya medyo may problema. Kaya ang mahal na Panginoon po talaga yun na mapagbiyaya. Mula nung makilala namin ang mahal na Panginoon, ang sabi nga, binudbura ng kapayapaan ang aming tahanan, ang aming pagsasama, ang aming pagmamahalan, sapat ang sabi, punong-puno ng biyaya ang ating mahal na Panginoon. Amen? Atin po ipagpapatuloy mga minamahal dito po sa pangatlong bahagi ng ating pag-aaral, salvation involves faith. Ating bumabasa sa Episod 2:8, unang Tesalonica 1:5 at 9. The Epistle of St. Paul to the Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Mga taga-Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tuloy, beloved engineer, hanggang sa 8, hindi lang. Ay, 9. Versikulo 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri.
Amen, right. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Ang sabi po ng uso, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng mahal na Panginoon. Kaya dahil kaloob, ibinigay lang, pahalagahan po natin ito. Hindi natin ito pinagtrabaho, pahalagahan po natin ang pagtitiwala ng Diyos sa atin sa kabila na hindi tayo karapat-dapat. Tingnan niyo po ngayon ang mapagpapasalamat ng mga Kristiyano. Kahit saan mo makikita, Kristiyano po talaga silang totoo. Nagpapahalaga po sila ng kaligtasan na binigay sa kanila ng mahal na Panginoon. Kahit wala ang pastor nila, kahit wala yung mga workers, co-workers, co-preachers, co-choir members nila, mahalaga po ang pagpapahalaga nila sa kaligtasan pinagkakatiwala sa kanila ng mahal na Panginoon. Grabe po mga minamahal ko. Kaya bilang patunay na kayo po'y nagmamahal sa inyong kaligtasan, minamahal nyo ang mahal na Panginoong Hesus, pahalagahan ninyo ang pinagkakatiwala sa inyo ng Diyos. Ang mga inaaralan natin, atin pong alagaan sila ng panalangin at pag-aayon. Huwag natin basta lamang silang iwanan. Ang sabi po rito, it involves faith. Salvation involves faith. Ito po ay kinakailangan maisagawa natin. Samanang sabi, ang pananampalataya mayroon kayo ay nakukuha ninyo dahil sa biyaya ng mahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi pa po rito, sinabi po rito, dinala ni Timoteo ang Ebanghelyo sa Tesalonica at kanyang ipinangaral doon ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, lahat ng mga tao nakarinig ng kanyang mensahe ay tumalikod na sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Bakit? Makapangyarihan ang salitang dinala ni Timoteo sa Tesalonica. Ano po ang kalakip nito? Nakita ang pagbabagong buhay ni Timoteo sa kanyang sarili. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Si Timoteo ay naging mabuting halimbawa, mabuting mangangaral sa dako ng Tesalonica. Kapag siya ay pumapasok, maari ay talagang makikita mo ang kaamuan, ang kabanalan, ang tunay na pagpapahalaga sa daladala niyang Ebanghelyo. Grabe bang sinabi rito? Sumampalataya mga tao sa Tesalonica sa dinalang Ebanghelyo ni Timoteo dahil sa kapangyarihan ito. Amen! Nilaki pa ng kapangyarihan. Kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay bababa sa iyo, kasama na dyan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Talagang grabe ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kaya ang sabi, sila ay tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at kanilang kinaharap at sinamba ang buhay na Diyos. 1:9 mga kapatid, kanilang ng unang Tesalonica 5:9. First Epistle of St. Paul to the Thessalonians, chapter 1, verse 5 and 9. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Verse 9, for they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 1, mga versikulong 5 at 9. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. 9. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nakakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. O, purihin ang kanyang banal na pangalan. They followed Timothy, their spiritual leader. They followed Apostle Paul, their spiritual leader. They accepted the message and also the messenger of God. Lahat magsabing amen. Yan po ang tama. Paano tanggapin ang messenger kung liko-liko ang ginagawa? Hindi rin pwedeng tanggapin ang message lang at iwanan at hindi nila alam paano isagawa yon. So ang sabi dito, they accepted the message, so with the messenger of God. Kanilang tinanggap ng tao sa puso at ang sabi, sila ay gumaya sa mga halimbawa na pinapakita ni Timothy at ni Apostol Pablo. Grabe po, bakit yung ating mga kapatiran dito, kung magpahalaga, mga anak na mga kapatiran kagabi, basa din po ng ulan. Ano pang nakita nilang halimbawa? Noong pa man, wala pa kayo, ginagawa na namin ang magpaulan.
Buong maghapon ang gawain namin. Sa Fairview kami nagbabautismo na malapastor. Buntis ako 7 to 8 months ang tiyan ko. Bumababa ako sa ilog para magbautismo. Nakikita po yan ng ilang kapatiran natin. Nalaman po nila, umuwi kami alas 8 na ng gabi mula umaga ng linggo, alas 8, alas 9 mag-umpisa kami. Basa po kami galing magbautismo. Buntis po ako. Sinabi ko nga po sa inyo, nakita ito na ilang kapatiran. Sabi nila, bakit sila malapastor? Sila malapastor noon buong maghapon nababasa sa Luneta, 31 Dias, sa Luneta dyan sa Freedom Park. Inulam po kami dyan sa krusada na yan. Gabi-gabi umuwi kaming basa. Wala kaming bihisan. Dito sa Nubalitsis kami umuwi. Ngunit, grabe mga minamahal. Pinag-iingatan ang kalusugan namin na mahal na Panginoon. Limisan, hindi ko naranasan ang mamaos. 31 Dias. 37 days po pala. Araw-araw, hindi pa namin alam kung sana naman kami. Pagdating namin sa Freedom Park, hinakot na yung aming generator. Ang aming mga stage saan na? Kinuha, nandun na sa Presinto 5. Wala daw kayong permit, ba't kayo nagkukursada rito? Tingnan mo naman sa kabutihan na malapan saan nadala. Doon sa Presinto, na pulis din doon ang aking brother-in-law. Nung dumating doon, sa Jesus Miracle Crusade Ministry ito, oo, lahat, generator, streamer nandun. Sabi na, ilalabas lang natin maya-maya na pag wala na yung iba kong mga kasama opisyalis dito. Sabi ko, napakabait na mahal na Panginoon. Doon napunta sa aming brother-in-law, sa Presinto 5 na doon siya, ay nag-asikaso. Sabi niya, walang problema, ilalabas ko maya-maya yan. Tuloy na naman ang ligaya, may stage na naman kami, may generator na naman kami. Gabi-gabi po yan, nagkukrusada kami mga kapatid ko. Basang-basa kami. Ano pang tinularan ng mga inaralan namin? Ang nakikita nila sa ating minamahal na pastor. Hindi natatakot sa ulan. Hindi natatakot sa anumang panggugulo ng diablo. Sulong mga anak ng Diyos. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. Ang sabi pa po rito mga kapatid ko, tinularan nila ang mga mangangaral. Binigyan nila ng kahalagaan ng salita ng Diyos. Unang Tesalonica 5, tuloy-tuloy hanggang 9. Pagbasa mga minamahal, kaya hindi lang. First Epistle of St. Paul to the Thessalonians, chapter 1, verse 5 up to 9. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, Yes. and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and in Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, Amen. and how you were turned to God from idols to serve the living and true God. That's right, amen. Unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 9. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita ng malaking kabigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ano pat kayo naging uliran ng lahat ng nanampalatayang nanga sa Macedonia at nanga sa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kung hindi sa lahat ng mga dako, at ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nakakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Anong ginawa ng mga mangangaral? Kompletong halimbawa ang ipinapakita sa mga inaaralan. Amen.
Oh, mga kapatid ko, kung kayo po lamang ay makaranas ng aming naranasan. Sinabi ni Apostol Pablo, tunay na inaaral namin na may mga pag-uusig ang pangangaral na ito. May mga pangungutya, ngunit dinala't binata namin ito dahil sa pagtitiwala at binigay sa amin na karapatan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po, unang Tesalonika, dito po sa unang Tesalonika 2:2. Pagidagdag dyan, Noel, unang Tesalonika 2:2. First Epistle of St. Paul to Thessalonians, chapter 2, verse 2. But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with That's much right. contention. Amen, right. Hallelujah. Unang taga-Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 2. Kundi palibhasa ay nagsipagbata kami ng una at inalapusta, gaya ng inyong nalalaman sa Filipos, ay nagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos, upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Tingnan niyo po yan, hindi basta po ang dinanas ng mga mangangaral, mga kapatid ko. Hindi basta ang dinanas sa paghibig at pagluha na inyong minamahal na pastor. 10 na mga manggagawa rito. Kaya pag dumating ang ebanghelyo ni Kristo sa inyo, akapin ninyo, pahalagahan ninyo at ipamuhay ninyo ito. Nakakalungkot po isipin, pagkatapos na nagpaula na inyong minamahal na pastor, pagkatapos gumugugol ng mahabang panalangin at pag-ayun ng mga manggagawa at mga preachers, mga ordained preacher, prayer warriors, iwanan nyo na lang basta ang inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakakalungkot po isipin yan. Hindi po bastang dumating ebanghelyo na ito sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay. Ito po'y pinagpagalan. Ito po ay binigyan ng kahalagaan na halos sa kamatayan. Ang sabi ni Apostol Pablo, makailang ulit kong nakasagupang kamatayan sa aking pangangaral ang salita ng Diyos. Hindi basta kayo ay nandito. Pinagpagalan po kayo ng pananalangin at pag-aayuno. Pinagpagalan po kayo ng sakripisyong totoo upang may hatid sa inyo ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Pinagbibigaan po ng sari-saring masasamang wigan yung minamahal na pastor. Pinagbabato po kami sa aming bahay-sambahan. Kami po'y binabato ng buti ng beer. Pumapasok yan sa aming higaan. Hindi napigil ang aming pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na pastor, kamatayan man, hindi makapagpigil sa paglilingkod ko sa ating mahal na Panginoon. Oras pang binibilang, magantay kami sa mga waiting sheds na yan para mag-abang ng sasakyan, mag-abang ng aming arkilahin papuntang gawain. Dala-dala ko ang aking maliliit na mga anak. Ngunit hindi po kami umatras sa mga kahirapan na yan. Dahil isang dakilang bagay, mapagkatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon na mangaral ng kanyang banal na salita. Kaya kayo na mga inaaralan ng iglesyang ito, pahalagahan ninyo ang pagpapala na kasalukuyan ninyong tinatamasa, mga kapatid ko. Kung walang mga tao ng Diyos na nagpapahalaga, kaya sabi, tularan ninyo ang inyong minamahal na pastor. Kung mayroong mga pagkakamali na gawa ang mga preachers, nais ko lang ituwid. Yan po talaga ang gagawin ng dyablo. Habang pumapalaot kayo, babanggain kayo ng dyablo, paisipin kayo ng mga hindi tamang kaisipan para mawala kayo sa paglilingkod nyo sa mahal na Panginoon. Ayusin natin ang pagsunod natin sa ating minamahal na mahal na Panginoon Kristo at ang mga pahalimbawa na pinapakita ng mahal na Panginoon sa pamagitan nating minamahal na pastor. Tandaan po ninyo yan. Pag lumabas na kayo ng pastoral house, pag lumabas na kayo ng iglesyang ito, ipakita niyo yung buong sikap ang nakikita niyong halimbawa sa minamahal na pastor natin. Huwag niyo iwalang bahala ang inyong pag-ipangugnay sa mahal na Panginoon. Huwag kayo maghangad ng anumang mapakinabangan sa lupang ito. Ang hangarin ninyo ay kayo makapag-akay na maraming kaluluwa sa harapan ng mahal na Panginoon. Huwag niyo bastang iwanan ang mga gawain, mga kapatid ko. Ako'y pinagkakatiwalaan ng mahal na pastor. Sa akin lamang katayuan na ito. Siya po'y nagtitiwala na sa akin. Bakit? Nakikita niya kung paano pinahalagahan ang nakikita ko sa kanya. Kapag siya'y nagdadasal ng mahaba, nagpupuri ng mahaba, ginagaya ko siya. Kapag siya'y nag-ayuno kahit hindi ko kaya, kahit paputol-putol ang ayuno ko, talagang naranasan ko ang mag-aayuno. Sabat gusto kong makita na malapay kung paano ang pagpapasalamat namin sa kanya. Kaya mga kapatid ko, huwag kayo magpapabaya. Ang kaya niyong gawin, gawin ninyo para sa inyong mga kaligtasan. Huwag kayo magpabaya sa inyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya minsan pag nagkakamali ang mga workers, sabi ko sa kakulangan siguro ng kanilang panalangin. Sapat na sa aming pangkandungan ang mga workers na yan, sa aming pang tahanan, talaga pong mga masikap itong mga workers. Minsan siguro sa sobra yatang concern sa gawain,
gawain. Kaya nasubrahan din po ang pagpapahalaga sa gawain na minsan nakakaligtaan ang mga ilang importanteng bagay. Kaya ako humingi ng dispensa sa inyo sa mga pagkukulang ng ating mga preachers na na-assign sa mga probinsya. Punuan nyo na lang na inyong pangunawa, mga kapatid. Tumulong na lang kayo sa panalangin. Na nawa ang inyong mga nangunguna sa inyong mga kinalalagyan ay bigyan pa ng tunay na concern at pasanin sa bawat kaluluwa na naliligtas. Hindi rin bastang maghirang na manggagawa. Mahirap po magdala ng manggagawa sa pananamahal na Panginoon. Alam niyo po ba, ang manggagawa ay siya po'y parang isang ermitanyo. Wala na sa kanya ang mga kalayawan ng mundo. Ang tanging gagawin niya, paano mapangalagaan ang mga kaluluwa, paano mapahusay ang pananampalataya ninyong lahat. Kapag mayroon na nagkakasakit sa inyo, pag mayroon na mga problema, daladalahin niya ng mga pastors, ng mga workers, ng mga prayer warriors. Kaya please, unawain po ninyo ang lahat ng mga nangunguna sa inyo with all gravity, with all sincerity, with all respect and love. Inyong ipaabot sa kanila ang mga pagkukulang nila, ang kanilang pagkakamali, hindi bastang tumawag na manggagawa. Napakahirap maghirang ng pastor ng iglesia, mga kapatid. Hindi po lahat pastor, hindi po lahat prayer warriors, hindi po lahat nakapag-ayuno ng 40 days. Kaya kung may nakikita kayong tumatayo dyan, pakamahalin ninyo sila. Kung may pagkakamali na lang, with all respect and love, inyo paabot sa amin, pero wag po silang kamuhian, bagkos ipanalangin sila. Lahat magsabing amen. Ang sabi po rito, mga kapatid ko, ni Apostol Pablo, be ye followers of us. Maging tagasunod nawa kayo namin, nagpapahalaga at nagpapagal araw at gabi. Maging tagasunod sana kayo ng aming pananampalatayang iniwanan sa inyo. Lahat magsabing amen. Habang patuloy po natin tinatalakay ito, mga minamahal, ang sabi pa po rito, tayo po ay mga mananampalatayang pinagkatiwalaan ng malapay paghibasa ng kasunod na talata. Hindi. Romans 10:17. Epistle of St. Paul to the Romans, chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Kaya nga ang aming paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pakiulit lang kanila, kapatid. Mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Kaya nga ang aming paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen.